yesterday on the stream, um, meron tayong napanood na video na which is medyo nakakabahala but at the same time nakakatawa, no? So, ito ay tungkol sa hirap o sarap. Yeah. So, alam ko narinig na natin to. Yung katagang to, hirap o sarap, 'di ba? Pagkasali ka sa mga like grupo or gang, hirap o sarap, kaya papiliin ka, 'di ba? Pag hirap, alam mo na mangyayari sa'yo. Pag sarap, alam mo na mangyayari sa'yo. But akala ko noon, no, para sa akin, dati lang 'yon, no? Parang you know, gawa-gawa lang. Nung lumalaki na ako, feeling ko gawa-gawa lang siya, no? Parang way ng mga lalaki, no, para makascore sa mga babae. But man, hindi ko inakakala na na meron pa rin gawa-gawa dun ngayon. Meron pa rin gawa-gawa dun ngayon. And we watched this video. It's a news clip kahapon sa stream natin tungkol sa bagay na ito. Ang nakakatawa pa or ang nakakabahala pala dito sa bagay na to is mga minor de edad yung nagiging biktima. Like 13 to 14 years old. Like, come on. That is fucking disgusting. That is disgusting. By the way, guys, before I started pressing live, go live dito sa YouTube, I'm actually watching this video. Like, this is so crazy, man. Mga kapamilya, hirap o sarap? Yan ang tanong ng isang suspect sa kanyang mga binibiktimang minor de edad na karamihan ay mga babae. This Para is umano mapabilang crazy, sa by gang the o way. samahan. Kapag hirap, sabi ng suspect, posibleng mamaga yung mukha ng kanyang mga nire-recruit. Pero pag sarap, ito yung mabilis sa paraan para mapabilang doon sa kanilang samahan. Pero napag-alaman ng PNP na hindi naman pala totoong miyembro ng gang itong suspect at ginagamit lang itong dahilan para makapangbiktima. Nasagip ng Manila Police District ang tatlong dalagita matapos umanong i-recruit ng 35 anyos na lalaki sa isang gang sa Sampaloc, Maynila, Lunes ng hapon, September 15, 2025. Ang suspect, pinapipili ang mga biktima kung hirap o sarap. Like, come on. Ito yung mga maririnig mong ano dati, no? Yung mga high school ka pa, no? Yung mga sabi-sabi tungkol sa pagsali ng gang. Ang gustong initiation rights. Unang Hindi ko nabiktima ng akalain lalaki na may ang ganito dalawang pa rin dalagita ngayon. na edad 13 at 14 anyos. Pinili nila ang sarap kaya sila'y pinagsamantalahan. Ang isa sa kanila na videohan ng ritual na ginagawa ng suspect sa mga marerecruit sa sinasabing gang. Minamarkahan ng kamay gamit ang nakasinding sigarilyo. Ayon sa PNP, nagsumbong ang unang dalawang biktima matapos ang insidente. Agad nagkasa ng entrapment operation ang pulisya nang ayain din ng suspect ang kaibigan ng una niyang mga nabiktima. Kaya kami napunta sa entrapment operation dahil may kaibigan pa sila na nire-recruit ulit. Nire-recruit sila through online, through social media. Kikipagkita na yung mga bata, tatanungin yung mga bata kung hirap o sarap. Nagbabanta umano ang suspect na masasaktan ang sino mang pipili ng hirap kapag gustong sumali sa gang. Tatakutin na kapag hirap ang pinili mo, mamamaga yung mukha mo. Kaya walang magawa tong mga bata na to na piliin yung sarap. Yung sarap, yun na yung gagamitin niya yung mga bata. Kumbaga papagamit niya kung kani-kanino, ganun mo ba? Siya mismo ang gagamit sa mga bata. Ayon sa PNP, nalilinlang ang mga biktima na naghahanap ng mapabibilangang grupo sa pangako ng suspect. Yung una, yung security na mayroon silang mga kasama. May mga pagsasabihan sila kung ano yung mga sama ng loob. Pagsasabihan, no? Akala mo talaga mapagsasabihan mo. Nila, kaibigan na hindi naman, nagkakaroon ng deception. Ganun ang ginagawa sa mga bata. Dahil nga mga bata, napakadaling utuhin. Lumabas sa investigasyon na hindi naman pala miyembro ng gang ang lalaki at ginagamit lang itong dahilan para makapambiktima. May nakakatawa doon, no? May nakakatawa doon. Mali na yung gagawin. No? Mali na yung gagawin. Tapos, at the end of the day, hindi pala siya member ng gang. hindi pala siya member ng gang, no? Sa CCTV na sa pulang suspect Ito. na nadulas matapos na mabilisang tumakas sa hotel kung saan isasagawa na niya ang pananamantala sa panibagong dalagitang biktima. May mga kasama tong suspect sa Nanakbo Tinimbrihan siya na may mga papasok na pulis. Kaya papasok pa lang kami, tumakbo na siya. Tumalon siya sa hagdanan, then napilay siya, tumakbo ulit, nadulas siya.
Kaya naabutan siya ng mga pulis natin. Kasama niya ring naaresto ang kasabwat na 42 anyos na lalaki na siyang naghahatid ng mga biktima sa Oh, hotel. man. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Person, Cybercrime Prevention Act of 2012, Anti-Hazing Act at Grave Coercion. Tumanggi na silang magbigay ng pahayag. Isinailalim na sa counseling ang mga Bibigay ka pa ng pahayag doon, no? Kapal naman ng mukha mo kung magbibigay ka pa ng pahayag sa ginawa mo. dalagita. Sa ating mga magulang, bantayan po natin ang ating mga anak, yung mga kausap nila sa social media. Maging responsable tayo sa pag-aalaga sa ating mga anak. Mula rito sa Maynila, Christopher Sitson, ABS-CBN News. All right. Yeah, I just want to share that. Now, I'm watching that before I start going live, no? And, grabe, no? Grabe, meron pa rin parang ganyan ngayon. And also, at the same time, no, para sa mga magulang, no? Like, ang mga naano is 12 to 14 years old. What actually blows my mind, man? 12 to 14 years old. Eh, ito ring mga kupal-kupal na to, no? Na nagpupuntirya ng mga minor de edad. I just blow my mind. No? It just blows my mind na sa scenario na yon. And also yung nananak mo, no? Nadulas pa eh. Nadulas pa siya. Nadulas pa siya. Pero buti lang nahuli, no? Kasi, I mean, kawawa naman yung mga bata. 13 to 14, halos wala pa yung wala pa yung laban, no? Pero buti na lang. Buti na lang.